Network Entertainment. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast. Babae gumagastos para sa lalaki. Is it okay? Depende sa usapan. Depende sa laki ng gastos. Oo. Kung sinabi nung babae na ikaw gumastos, pero sinabi ng lalaki, ako magpapaligaya. Go na! Walang usapan. Walang issue. Go na, Gina. Abangan! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Yung bumukas yung makizam. Nagmama-attitude po yung Burnay ngayon. May attitude problem. Sabi niya, ano ba yan? Ang init-init naman sa Metro Manila. Kaya nga eto na. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Jaja, 25 years old, at isa sa madami ninyong tambalanista dito sa Taguig. Sumulat ako kasi kailangan ko ng payo ninyo. Hindi kasi ako komportableng hingin ang opinyon ng pamilya ko o mga kaibigan ko tungkol dito. Halos 3 buwan nang nanliligaw sa akin si Jerry. He is 28 years old at nagtatrabaho bilang isang software engineer sa Makati. Gusto ko naman si Jerry. Husband material, he is stable, and taliwas sa mga nakarelasyon ko dati na immature. May itsura. Madalas talaga tinitingnan ko lang siya. Ang sarap niya kasing pagmasdan. Minsan, hindi pa din ako makapaniwala na sa dinami-dami ng mga babae, ako ang napili niyang ligawan. Mabait din si Jerry. Yung bait na hindi pakitang tao lang. Nakikita ko ito kung paano niya tratuhin yung mga waiters, parking attendants at guards. Mabait at marespeto si Jerry sa mga tao sa paligid niya, anuman ang estado nila sa buhay. Ramdam ko din na gustong-gusto ko ni Jerry. Kahit gaano siya kabisi sa trabaho, palagi siyang naglalaan ng oras sa akin. Lagi niyang pinaparamdam na importante ako sa buhay niya. Ilang beses na din niyang sinabi na ako ang babaeng gusto niyang pakasalan. Ang problema, Tambalan, hindi ko pa siya sinasagot. Akala ng pamilya ko nagpapakipot lang ako. Lagi nila akong pinapaalalahanan na baka mahirapan na ako makahanap ng katulad ni Jerry kapag pinalagpas ko pa. At baka din daw mainip sa kahintay at ibaling ni Jerry yung atensyon niya sa iba. Yung mga friends ko, tanong din ng tanong kung kailan ko daw sasagutin si Jerry. Hindi na daw uso ang playing hard to get. Obvious naman na gusto ko si Jerry. Bakit ko pa daw pinapatagal? Tambalan, hindi ko masabi sa kanilang lahat kung bakit hindi ko pa sinasagot si Jerry. Hindi ko kasi alam kung valid ba yung dahilan ko. Isa pa, hindi ko kasi alam kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila ang dahilan. Ayokong masira ang magandang reputasyon ni Jerry sa kanila.
Ganito kasi tambalan. Sa 3 buwan na panliligaw sa akin ni Jerry, hindi niya pa ako nilibre kapag lumalabas kami. Nung mga unang linggo, lagi kaming hati sa kahit anong bill. Hindi naka-round off ha. Kapag bayaran na, ilalabas niya talaga yung cellphone at i-compute kung magkano kami. Nagbabayad ako up to the last centavo. Kahit sa tip sa restaurant, hati kami. Ang mas malala, lately, napapadalas na ako na ang nagbabayad ng lahat kapag lumalabas kami. Hindi niya na ako hinahatian. Parang mali talaga kasi nanliligaw pa lang siya. Tambalan, nararamdaman ko na may mali talaga. Kayo ba? Ano ba ang tingin ninyo? Sasagutin ko pa ba o ile-let go ko na? Parang wala kasi sa bokabularyo ko na buhayin siya. Basta maging ganun ang setup. Baka maging ganun ang setup pag tumagal pa. Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Jaja. Hi, Jaja! Galing sa isang babaeng bumuhay ng mga lalaki nung araw. Bilang ito ay based on experience. Based on experience, I don't see anything wrong with it. Sa tingin ko ganun. Sa tingin ko, pwedeng natin tingnan dun sa aspetong, una, you can't have it all. Masyadong perfect si Jerry, tas may pera pa siya. Walang ganun. Ang daming ko nga kilala, mayaman sila, pero wala silang itsura. Hindi sila mabait. Hindi rin sila mabait. Meron talagang something. You can't have it all. 'Di ba? Pwedeng mabait, pwedeng mayaman, pwedeng sikat, pero may something yan. Hindi na naman tayo kakapanood nyo kasi ng mga Korean novela eh. Kakapanood ng K-drama, may feeling kayo na may ganong perpektong tao. Walang ganon. Hindi nagsuslow mo ang paligid, tsareng, diba? Hindi, meron naman pag slow mo ng paligid kapag ka in love ka. So, ngayon, tinatanong mo sa akin, well, kung ikaw wala sa bokabularyo mo, tas nababother ka, edi wag. Yun lang naman yun eh. Edi wag. Diba? Hihintay ka pa na may malilibre sa'yo. Correct. Pero hindi pogi. Correct. Oh. Ikaw, nasa sa'yo. Ililibre ka lagi pero may ugali. Oo. Wala na nga itsura, may ugali pa, diba? Oo, pero Ikaw, libre ka lagi. Pero never kang gumastos maski isang kusing. Oo, hindi up siya to the last centavo. Correct, walang ganung bokabularyo sa kanya. Pero may amoy yung kilikili. Pero maasim. Kasi nga, you can't have it all. 'Di ba? Yun lang yun. Ngayon, kapag ang issue mo talaga is parang may feeling ka na, naku, baka mamihasa, in the future, ako na talaga. Kung hindi ka komportable sa ganung klaseng setup, di wag. Ganun lang talaga yun. But then again, gusto lang namin talaga sabihin sa Jaja na walang perpektong tao. Totoo diba? Yun. So lahat merong kakulangan, lahat may sabit, lahat tayo may sabit. Lahat tayo parang okay na may something, hindi lang halata dun sa iba. 'Di ba? Kasi hindi halata kasi masyado silang parang ang bait-bait na lalaki, ganun, pero may something. Meron yan, imposibleng wala. May ugali yun. Oo, ganun. So, ikaw, kung di ka komportable dun sa walang pera, edi wag. Nasa sayo yan eh. Ang paniniwala mo, mas mahalaga yung una pa lang provider na. 'Di ba? Edi yun yung hanap mo sa lalaki. Dead man na tayo sa lahat ng mga quality si Jerry. Ano pang mga, ba't mo pa binild up? kung at the end of it, correct. Kung at the end of it all, 'di ba? Binild up mo kung at the end of it all hindi mo naman pala type yung gano'n na hindi kaya mag-provide, 'di ba? Ako kung pwede ko ring isipin sa ganitong aspeto, Jaja, na nagpa-practice
practice na din kayo. Kasi kung kayo eventually in the future, hatian naman talaga pag mag-asawa na. Yes. 'Di ba? May paghahati naman talaga. At pag mag-asawa na, may mga times talaga na babae lang yung kumikita, lalaki lang yung kumikita. 'Di ba? Yung mga ganun, practice na 'to. 'Di ba? Kung ganyan yung kung pwede mong tingnan dun sa ganyang klaseng POV, ikaw nasa sayo yan. Iba't iba talaga, no? Iba't iba ng goal kung bakit ka papasok sa relationship. Iba't iba ng perspective sa paghahanap ng kanilang magiging partner, ng kanilang magiging boyfriend, girlfriend, correct, or mapapangasawa. So the answer to your question is depende. Tama yung sinabi ni partner, kung malaking weight sa iyo ang pagkakaroon ng isang partner na nanlilibre or hindi ka pagagastusin. Malaking weight, for example, 70% kaagad, yun yung tinitingnan mo. The rest is 30%. Then, this is not the right person for you. Correct. Diba? Alam mo na yung sagot. Alam mo na ang sagot. Matatansya mo yun. Depende nga, iba-iba. So, may mga tao kasi... At hindi ka namin i-judge doon kung mukha kang pera. Hindi, walang kasi judgment. Yun yung goal mo Correct. Gusto mo komportable yung life. Yes. Kaya ka papasok sa isang relationship kasi gusto mo maramdaman na hindi ka gumagastos. Walang judgment doon. Totoo yan. Kasi may mga kakilala kami na ang goal nila kung bakit nila pumasok sa isang relationship ay magkaroon ng mas healthy na sex life. May ganun din kasi. Correct. Diba? Okay lang kahit mahirap yung mapangasawa ko. Basta ang importante napapaligaya niya ako. Diba? May ganun ng intention. Yung iba naman na gusto ng partner in life. Correct. Diba? Companion, a friend, kahit walang pera, kahit hindi ka pogi, kahit hindi ka magandang, importante magkaibigan tayo. Correct. Diba? Magjowa tayo, mag-asawa ko, and we treat each other as friends. May mga iba naman na they enter into a relationship kasi gusto nila trophy girlfriend, trophy wife, or trophy husband. Correct. Ang pakakasalan ko yung mga tipong pa-CEO. Pag pinakilala ko sa mga kaibigan ko, CEO yung asawa ko. Ganyan. Diba? No judgment. Yun yung gusto mo diba? Correct. Pangmalakas ang jowa. Diba? May titulo sa lipunan. Totoo. Kinikilala. Diba? Mayaman na pinagpipitaganan. Correct. May mga iba na ang gusto lang jowain, yung para bigyan sila ng magandang lahi ng mga anak. Kaya ang papakasalan nila, yung may itsura lang. O di naman kaya, may lahi. Diba? So, yun. So, ang tanong namin, babalik sa'yo, Judge. Ano bang dahilan kung bakit gusto mo? Kung gusto mong pumasok sa isang relationship. And alam mo, sa totoo lang din, kaya siguro natataranta to si Jaja sa puso't isip niya. Kasi nanliligaw pa lang tapos pinagagastos ka na. Bakit ganon? Diba? Dapat best foot forward. Diba? At least alam mo na. Nauna-una na din. Diba? Nakita mo na kaagad, hindi pa man kayo. Okay, ganito pala siya. Ngayon, again, ulitin namin, kung di ka comfortable sa ganon, edi wag. Totoo. Ikaw, nasa iyo na ang sagot. Pero yung totoo yun, i-highlight lang natin na pagpasok sa isang relationship, kapag mahal mo kasi ang isang tao, nadi-disregard na yung mga imperfections niya. Totoo. Although ang hirap i-disregard, lalong-lalo na kung halimbawa talagang nakatiwangwang yung imperfection niya, di ba? Hindi, ibig sabihin yung parang, ang kunyari, nega siya, o kaya, palamura siya, for example. Kunyari, palamura, o kaya manginginom. Gana ng more than usual, diba? Mahal mo siya, pero manginginom siya. Minsan talaga, aminin na natin, mahirap din naman talagang lunukin yung mga imperfections. Pero, lagi lang din natin tatandaan, tayo din mismo, may mga imperfections tayo. Yes. Yun lang, yun yung parang wag mo sabihin, ako lang, it always takes two to tango. Dalawa kayo sa relationship. So, may kamalian ka, may kamalian ka nakikita sa kanya, may kamalian din siya nakikita sa iyo, hindi lang niya nirereklamo. Tama, hindi niya lang sinasabi kasi mahal ka niya. Mahal ka niya, sige na, kahit gastador ka, 'di ba? Kahit 'di ba? Totoo 'yun. Mga ganun, pero kasi mahal kita di sige, hayaan mo na lang. Meron namang pwede namang tweak or pwedeng tawag doon. May mga ganon na pwede mo siyang sabihan, 'di ba? Yung mga ganun kasi tingnan mo, naghahati kayo sa up to the last centavo. Hindi mo naman in-express sa kanya na, "Huy, hindi ka ba nahiya? Naliligaw ka pa lang ganyan." Humati ka din tapos nakikipagkita ka pa din. Pumayag ka, tapos sa amin mo sinabi. Hindi lang partner, nakikipagkita ka pa rin. Ang sa akin kasi, kung halimbawa na turn off ka the first time,
'Diba? Kasi nga, ano ba yun? First date namin, pinagbayad ako. Ganon. Di sana hindi ka na nakapagkita ulit. Bakit pakita ka pa ng pakita? Sinasabi natin. Sinasabi natin eh. Turo ka ng turo ng kasalanan niya. Ikaw din mismo, may ambag ka dito eh. Maraming ganun Maraming tao, mapababae o mapalalaki na may blaming behavior pagdating sa relationship. Kapag nagkaroon ng hindi magandang pangyayari, 'di ba, sa isang relasyon, the tendency is we blame we blame our partner. Na kung tutuusin, tama yun eh. Perfect lagi yung quotation na it takes two to tango. Dalawa kayo lagi dyan. kang may contribution sa nangyayari sa inyong dalawa. Maganda or hindi maganda. May jombag ka. Ay, may jombag. May ambag ka. Pwede rin makatanggap ka ng jombag. Diba? Magka-jombagan kayo. Oo, kasi nagkainisa na. Oo, kasi tama yun eh. Pumayag ka na makipag-date. Alam mo ganun na hindi mo nilinaw yung usapan. O lalabas tayo, manonood tayo ng sine. 'Di ba? Tapos ikaw na yung nagbayad. Nilinaw mo ba 'yon na pag ikaw magbabayad sasama ako. Pag ako magbabayad, hindi na natin itutuloy ang date. Di walang issue. Correct. 'Di ba? Pumayag ka eh. At saka naka 3 months. Oo. 'Di ba? Pero alam mo, ito okay rin dapat ito rin yung dapat mong intindihin yung 3 months na 'yan. Huwag mong hayaan na isang pagkakamali ng tao that will define the person. 'Di ba? Kung sa tingin mo kuripot siya, huwag mong hayaan na parang ay grabe, pagdating namin pag nag-asawa kami, hindi niya na ako kayang buhayin. That will define that person. That will not define that person. Kasi iba naman yung magiging after 3 months, hindi natin alam manalo sa loto yan. Umangang ka ngayon. Ang malay mo makuha ng iba. Ako talaga. Hindi mo masasabi ang buhay. Hindi mo masasabi. Ang dami kong kakilala, partner, hampas lupa dati. Ikaw ka judger. Correct. Meron akong kausap kanina lang, partner. Sabi niya, hindi ko matanggap. Sabi niya, mas matatalino ako, mas magaling ako, tinuruan ko pa yung mga kasamahan ko. Sila yung natanggap sa Amerika, ako yung naiwan. Kita mo na. May ganun na parang, hindi ko expected. So yung kuripot na yan, hindi mo masasabi. Isang araw, manalo sa loto yan, o kaya baka pang ibang bansa, tapos, o kaya naging caregiver, tapos pinamanahan ng mayaman ng ng inalaga mo. Nga ka ngayon. Kamot ulo ka ngayon. Sinayang ko. Yan, maraming ganong instances din. Or pwede din naman, it's a test of your patience. Pwede rin may ganun siyang game eh. 'Di ba na parang teka tingnan ko ang pasensya ng babaeng ito. Pagbabayarin ko siya. 'Di ba? Tingnan ko kung ano yung ugali meron siya. Kasi kung nakita mo siya ng hindi maganda, ngayon gusto kanya makitaan ng hindi rin maganda. Alam mo sa podcast, podcast i-reveal ko sa inyo yung mga ginastos ko dati. I-podcast gaano kalaki yung pera na ginastos niya sa mga lalaki? Hindi naman, pero ibig sabihin, kaya nga, ang umpisa nitong segment na to, 'di ba? Mula sa isang babaeng ginastosan ng isang lalaki. Oo. Ginastosan ang mga lalaki. Hindi lang pala isang. Hindi nang ang mga lalaki, 'di ba? I don't see anything wrong with it. Kasi nga, again, 'di ba? Iba-iba tayo ng dahilan kung bakit tayo pumapasok sa isang relationship. Correct. Depende sa goal mo yan. Yeah, so ganyan. So ang eksena, kabisyo ay importantatious na ikaw ay mag-isip-isip. Oo, tsaka alam mo yung 3 months, maiksing period. Yan. Para sabihin mong hindi pwede, hindi ko gusto itong lalaki. Ayoko na. Kailangan pa bang memorize yan? Basic, bigyan mo ng time. Yes. Diba? Tsaka mukhang ma-sharp si Jerry. Naman sabi niya, ang sarap niya. Sabi niya, ang sarap niyan tingnan. O tingnan mo, tinitingnan mo pa lang, nasasarapan ka na. Diba? Ano ba yung mga sinabi? Balikan natin. Yung mga sinabi. Yung iba, tinikman na, hindi pa masarap eh. Okay. Totoo. Ikaw ang nagsabi mismo, Jaja. Ang word na sinabi niya pa, husband material. See? Diba? Stable. Taliwas sa mga nakarelasyon ko dati. Mature. May itsura. Madalas talaga tinitingnan ko lang siya. Ang sarap pagmasdan, di ba? Ang dami pong mga lalaki na pag pinagmasdan mo, naaalibad-barang ka sa itsura. Ano ba yun? Nakakairita naman to itsura neto. Ito si Jerry, ang sarap titigan. Tinitingnan mo pa lang yan, nasasarapan ka na. Oo, di ba? Hindi mo pa nga natitikman. Ang sarap na sarap ka na, girl. O tingnan mo yung sinabi mo. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na si dami ng babae, ako yung napili niyang ligawan. Tas mabait. Or baka naman kasi si Jerry, hindi naman baka naman sabihin na to si Jaja, si Jerry na, kay Jerry na kayo, kampi kayo. Hindi naman. Kaya hindi lang talaga kasi lahat ng tao mayaman eh. Oo. At dahil alam nila na hindi sila mayaman, babawi sila sa ibang paraan.
Correct. O anong paraan yung babawi? Ay, ganito lang yan eh. Alam mo nga nang hindi ka mayaman, ang sama pa ng ugali mo. Or alam mo na ngang wala kang itsura. 'Di ba? Alam mo na ngang wala kang itsura tapos masungit ka pa. 'Di ba? Yun na nga, alam mo na ngang hindi ka mayaman, hindi ka pa nag-aaral ng mabuti para maging mas maayos yung pamumuhay mo pag nakatapos ka ng pag-aaral. 'Di ba yung ganun? So feeling ko si Jerry, alam niya sa sarili niya 'yon. Na hindi siya capable financially, pero ang dami niyang ibang mga strength. Correct. Diba? Para So, i-compensate yung kahinaan niya. 'Di ba? Actually, yung kahinaan niya yung pera. Sa totoo lang kahit nasabihin natin na lahat ng galaw natin ay konektado sa pera, 'di ba? Pero hindi talaga siya yung hindi talaga siya yung pinakamabigat na problema. Totoo 'yun. Oo, hindi talaga yung pera ang pinakamabigat na problema. Yun yung katotohanan dyan. Tingnan mo yung ang dami po nung panahon ng pandemic na may pera sila pero hindi rin nila nasalba yung sarili nila. 'Di ba? Ang dami nilang pera. Pero nung panahon ng pandemic na nagkaubusan ng mga doktor, nagkaubusan ng mga nurse at ng mga hospital rooms, hindi din nasalba ng pera. 'Di ba? Yung buhay nila. 'Di ba? So isipin mo dun sa kung aanin lang natin, i-assess lang natin itong si Jerry. Si Jerry ay bonggang-bongga na yan. Oo, pangmalakasan niya si Jerry. Oo, para sa akin kung pera rin lang. Tapos all others are okay. Maliit na bagay. Tapos ganito lang din yan, girl. Ano ba? Bakit hindi ka rin mag-work, 'di ba? Para sa kayong dilat sa gutom, 'di ba? Indication din 'yun na gusto mong pag mag-aasawa ka na maging dependent sa taong mapapangasawa mo. 'Yun yung tanong ko. Gusto mo ba ng Ganun ba yung tingin mo na parang 'di ba? Kasi pag nakita mo ang isang tao na may imperfections, either you accept it or you repair it. 'Di ba na parang sige hayaan ko na lang ganyan, kuripo talaga siya. Or pwede mo kasi ang mahal mo i-repair ko siya. I-reconstruct ko itong imperfection niya. Meaning, kung kuripot siya, pwede kong sabihin na okay naman maging kuripot pero every time nilalabasan na tayo, pwede bang hati tayo? Diba? Yung ganun. Hindi yung tipong, hindi mo sinabi sa kanya na, alam mo, kuripot ka, turn off sa ganyang klase ng habit. Hindi naman niya alam yun . Hindi mo sinabi sa kanya na issue sa'yo yun . Wali. Diba? So, tapos ngayon, diba, parang baka magulat na lang siya, bigla kang mawala, mag-disappear. Kasi wala siyang idea na ganyan yung yung nararamdaman mo, sinumbong mo pa sa amin. Totoo. Sinadcast mo pa. Naka-broadcast pa. Naka-broadcast diba? pa ng bongga. So, walang intention to repair. 'Di ba? Ang gusto mo lang mangyari, what will benefit you. 'Di ba? Ay hindi ako nakinabang, ayoko na. Turn off na ako. Correct. 'Di ba? Ay hindi naging favorable sa akin yung yung panonood namin ng sine kasi ako yung naglabas ng pera, feeling ko lugi ko Kung masaya ka naman ng oras na yun, na magkasama kayo, 'di ba? Hindi mo nagki-questionin yung ginastos mo na lumabas magkano kayo. Magkano lang, 'di ba? Isipin mo, naghati sa sine. O kunyari naghati sa sine, tig 400 gumastos ka ng 400. May kapalit ba yung ang saya-saya mo o kilig na kilig ka? Kasi, may corresponding value ba siya na 400 pesos? Hindi Wali Wala lang. Defensive kami kasi kami yung mga walang pera pero may ibang pagmamalaki. Oo. 'Di ba? Yung ganon. Wag natin bigyan na lagi kagad na wala yan, wag na yan. Wala namang pera yan, wala naman akong mahihita diyan Ganun. Totoo, wag mong bibigyan ng conclusion yung isang pagkakamali ng isang tao. Actually, hindi nga siya pagkakamali It's just a habit. Correct. Na magkuripot, hindi gumagastos. Na maghati, diba? Actually, na maghati. Oo, parang diba? Ganun. Corrective yun. I mean, anong tawag dito? Pwedeng makorek. Or pwedeng magawa ng paraan. Paano? Magsisipag more than usual. Kung halimbawa, kulang yung kinikita niya talaga, tas kailangan niya pa talaga mapag-date, edi magsisipag more than usual. Buti nga si Jerry yung tipo ng na gusto niya pang makipagrelasyon or manligaw. Yung kapatid ko, partner, yung bunso namin, sa sobrang parang feeling niya, sarili niya lang yung gusto niyang atupagin. Sabi niya, kumbaga, parang ang punto nun, parang sarili ko hindi ko maasikaso or yung magampanan yung mga iba para sa sarili ko, maghahanap pa ba ako ng iba na pagkakagastusan. Lagi ko tinatanong sa kanya, parang wala ka naman balak manligaw, mag-asawa, as in, ganon. Tapos lagi niyang
rason is sarili niya nga hindi niya masikaso. Or sarili niya parang sapat na yung kinikita niya, 'di ba? What more yung ibang tao na may iba pa. So kung gugustuhin niya naman talaga na kumita pa ng extra, gagawa siya ng paraan eh. So yung sinasabi mong corrective partner, pwede. So yung pera-pera part ng nung kabisyo nating si Jerry, madali. Totoo, may wala lang corrective actions dyan kung yun lang talaga ang issue mo. Tama. Sorry diba? na, Jaja. Baka sabihin mo hindi ka talaga namin kinampihan. Ang dami mo kasing sinabing positive kay Jerry. Ang dami kasing kakilala kami na may pera sila pero wala sila ng mga values and yung at ang isa pang maganda dito, gusto siya ng pamilya mo. Marami kaming kakilala na ganyan na okay na sana, kaya lang di gusto ng pamilya. O ito, may nagtutulakan ka na ano pa ba? So in this case, di ba palagi nang sinasabi ng tambalan, I always magnify the strength, not the weakness. Kung titingnan mo base sa kwento mo, ang laki ng bigat nung strength ni Jerry kumpara sa napakaliit na issue mo tungkol sa kanya. And part yun ng pagiging tao, 'di ba? Maging imperfect. 'Di ba? So in this case, yun yung imperfection niya for you, na hindi siya naglalabas ng pera kapag nagde-date kayo. Ito sinasabi ko, may kakilala nga ako simula nung nanligaw, 'di ba? Napangasawa na. Naglabas ng pera bilang na bilang lang. 'Di ba? As in ganun kakuripot, pero pinakasalan pa rin kasi mahal niya. 'Di ba? Kahit nung una nakita niya na napakakuripot naman nito, bilang na bilang ang labas ng pera. Na parang pag kunyari naglabas si lalaki ng 10,000 pesos. Si babae out of the country, isang milk tea. Diba? Yun libre pabalik. alam mo, actually, minsan nakakatawa din kasi talaga. Parang ano ba naman yun? Kasi ginastos kunyari, nagpunta kayo ng Hong Kong or Singapore, all expense paid trip. Walang ginastos. Syempre mahal mo ilalabas mo ng bansa. Pagdating wala talagang ginastos. Libre isang milk tea. Diba? Yun na yung gastos niya. Pinakasalan pa rin kasi mahal Tsaka kumbaga, yun At tsaka, siguro ang pwede nating, kampihan natin si Jaja. Iniisip ko naman si Jaja, parang ang eksena dito ni Jaja is, afford niya naman Baka may ganon. Baka naman kasi judgmental tayo, feeling natin mahirap si Jerry, di ba? Baka naman parang afford niya naman akong ilibre. Afford niya naman, alam ko sa lifestyle niya na ganun. Pero bakit ganun? Wala lang. Playing the devil's advocate. Siguro baka yun nga, kaya yung 3 months na yun hindi enough Kumbaga, bigyan nyo pa yung sarili nyo ng pagkakakilanlan. Or get to know each other more. Sagutin mo na. Para malaman mo din. Pwede naman mag-break kung talagang ayaw mo na. Ganun, pwede naman talaga. Alam mo, ang daling sabihin pero ang hirap gawin pwede naman makipag-break kung ayaw mo na. Pero totoo talaga. Kung ayaw mo na at nasusuklam ka na, bakit mo itutuloy? Diba? Pero at least alam mo sa sarili mo na hindi lang siya masarap titigan. Masarap din siya sa tunay na buhay. Totoo. Ganon. Again, simple lang yung simple lang yung para hindi na ka na masyado makomplika. Para hindi na maging complicated sa'yo yung mga bagay-bagay. Yung paggastos ba issue sa'yo or yung nararamdaman mo kapag kasama siya? Yun Every time na lalabas kayo, magda-dine kakain kayo sa restaurant, manonood kayo ng sine, pupunta kayo sa park, manonood kayo ng concert. Yung moment ba na magkasama kayo, sobrang saya? Diba? Or magiging mas mabigat pa rin sa inyong dalawa yung issue ng paggastos sa restaurant. Meaning, kasi pag kasama ko yung taong mahal ko, okay lang kahit gumastos ako, importante masaya kaming dalawa. Importante masaya yung sarili ko at napasaya ko rin siya. Tama. Diba? Kahit ako yung gumastos ng milk tea, kahit ako yung gumastos ng diba, nung kinain naming shawarma. Diba? Pag mahal mo ang isang tao. Go lang, G lang. Diba pag kunyari yung aso, ito lagi kong sinasample yung aso Diba kahit alam mong amoy aso yan, pero dahil mahilig ka sa aso, itatabi mo pa rin yan sa pagtulog kasi mahal mo yung aso. Diba?
Kahit may alam mo nga, ganon. pag hindi mo gusto yung aso, kahit bagong ligo yan, mabaho pa rin sa'yo yan. Ang tawag Diba? sa akin dati nung namatayan kasi ako ng aso. So ngayon na lang kami nag-aso ulit, partner eh. Kasi nung namatayan ako ng aso, hindi kinaya ng heart ko talaga. So ever since, after that, in 2010, parang ayoko na mag-aso kasi ang hirap. Ganyan. Kaya pagka, halimbawa may aso, kahit gaano ka cute, hindi ako lalalapit. To the point na nagkaroon kami ng aso noon na wala na akong choice kasi gusto nila magka-aso. Di tinanggap ko na lang. Tapos hindi ako talaga nag-aano sa kanya. Ang tawag sa akin, stepmom. Yung stepmom mo, galit na naman. Kasi nga, totoo yun eh. Pagka hindi mo talaga trip, totoo, lahat yan nega. Lahat ng gawin niya negative. Kahit napaka-adorable talaga ng aso. Kasi hindi mo trip. Hindi rin naman natin masisisi. Hindi naman din lahat talaga ay pare-parehas ng thinking. Ng perspective sa aso. Ng perspective sa aso or perspective sa life, 'di ba? Ganun. So kung gusto mo talagang Jaja, magkasagot sa tanong, sagutin mo na. Kasi alam mo right now, kahit na sabihin mong nanliligaw siya, parang feeling ko ang status niya talaga is lang. Wala naman kayo eh. So kaya siya, ganun siya eh. Baka rin ang upbringing niya ay western. Pwede rin ni Jerry. Na yun yung kinalakihan niya, di ba sa ibang bansa, dito lang naman sa Pilipinas, pag may birthday, pinipressure yung nagbo-birthday. Di ba sa ibang bansa, pag may birthday, lahat papatlock. Lahat nagdadala ng Tsaka sa ibang bansa, talagang naghahati-hati sila sa gastusin. Totoo. May ganun. Baka may ganun. Ikaw naman, masyado ka naman. Pag lalabas kayo, gusto mo laging ililibre. Ganun yung thinking mo talaga eh. Ako, partner, na-experience ko talaga dati. 200 pesos na lang yung laman ng ATM ko. At dahil walang pamasahe yung jowa ko, tapos gusto ko siyang kitain, yung 200 pesos na yun, pinadala ko pa. Kita diba? mo. Pero sa akin, nakakatawan man siya isipin na parang, ba yan, 200 pesos na nga lang, binigay ko pa, di ba? Kasi parang ang eksena nun, parang, gusto ko siya makita, partner eh. Masaya kayo eh. Masaya ako eh. So ang eh. sabi ko sa kanya, sige na, pumunta ka na dito. Mag-taxi ka, ako magbabayad. Tapos bibigay ko pa yung 200 na natitira sa ATM ko. Masaya ako. Ano gagawin ko? Di ba? May mga ganon. Basta, Jaja, you can't have it all. Lagi may flaws sa bawat tao. Lagi. Ikaw din mismo sa sarili mo eh. Meron kang mga merong hindi magaganda. Pero hindi niya hina-highlight. Kasi mas nakikita niya yung kagandahan mo. Correct. Nililigawan ka pa rin niya. Sabi mo nga, hindi ka masyadong kagandahan. Hindi ka makapaniwala. Tapos ikaw yung naliligawan. Diba? Kalahin mo yun. Napaka-blessed mo. Ganyan. Tapos lagi mong i-highlight lagi ang strength ng isang tao. Huwag yung mali. Huwag yung mali. Feeling ko lang talaga baka si Jaja natatakot maging mahirap. Which I totally get. Meron ako isang kaibigan dati na binibigyan niya ako ng advice. Sabi ko sa kanya, itong jowa ko, ganyan. Sabi ko, share up. Sabi ko, kaya lagi walang pera. Tapos, lagagalit siya sa akin. Kasi ang POV niya, hindi niya ma-upsize yung drink mo. Hindi niya mapa-large yung french fries mo. Ganyan. Nag-aral ka na mabuti. Tapos, ganyan lang yung mapapangasawa mo. Gets ko din. POV niya rin. Ayaw niya din ng POV niya yun. Maghirap yung yung kanyang kaibigan. Ganun. Yung 3 months na yun, parang ilang beses ba kayong lumabas? Kaya baka 2 beses lang naman. Kung araw-araw sa 3 months na yun, na lumalabas ka, sige pwede. Pero kunyari, lumabas kayo twice a month, so 6 times kayong lumabas in 3 months. For example, tapos yung first 2, siya yung naghati kayo, and then yung last 4, ikaw na yung gumastos. Ano yung agreement nyo doon? May agreement ba? Diba? Sinabi ba niya sa'yo na, kung nagsabi siya sa'yo na, pasensya ka na, wala akong pera ngayon eh. Diba? Pero dahil gusto mo lumabas, sige, sasamahan na lang kita. Tapos ikaw yung gumastos. Dapat huwag kang aangal kasi nag-agree ka. So sa madaling salita, yung opinion namin ay depende lang din sa mga kwento mo. So kulang-kulang din yung mga kwento mo. Posible. Di ba? Pwedeng ganon. Kasi kung nyari, pag siya yung nag-iya, tapos sinabi niyang wala siyang pera, tapos pinilit mo pa rin. Hindi mo siya pwede sisihin doon. Ikaw, sinabi niya nga wala siyang pera eh. Tapos sinabi mo, tara, labas pa rin tayo, di ba? Tapos sinabi mo, sagot mo, tapos ang usapan, dapat walang issue doon. Kasi pumayag ka. Siguro may feeling si Jaja na to, parang ginagatasan lang ba ako nito? Pwede din naman. Medyo overthinker ka doon. Pwede din na, actually,
pwede din naman. Posible, pero maaga yung 3 months. Oo, may posibilidad din, pero natin masabi. Basta, sa madaling salita, Jaja, hindi ka comfortable sa ganyan setup, edi huwag mo sagutin. Pero kung gusto mo pang kilalanin mas lalo, matikman ang klase ng pagmamahal, paano kaya pag naging kami, magbago kaya? Kasi pag naging kayo, pwede mo nang express yung nararamdaman mo eh. Or pwede nga ngayon palang magpa-joke ka na eh. Baka naman pag naging tayo, ganito pa rin, never mo ako ililibre. Ganon. Dapat ganon yun to. Ka talaga. Oo. Ay, nako. Okay lang yan. The answer is, it depends. It depends on you. Depende sa perspective ng tao. Kung kami tatanungin mo, yes ang sagot namin kasi yung perspective namin. Hindi namin kina-count yung hindi nagbibilangan sa dami ng nililibre or pag ginagastos every time na lumalabas. Ang importante masaya. Ganun talaga pagka Yun yan sa amin. Pero ikaw, basta ako, okay lang sa akin talaga. Pero then again, kapag dumating kasi yung taong lagi kang nililibre, hindi ka gumagastos, may ganong din pakiramdam na para, ganito pala yun. Ganito pala yung pakiramdam na hindi ako gumagastos. Masaya pala. Pero wala. Kung willing to wait ka. Oo, pwede din naman. Pero alam mo, pera, pinakamadaling solusyon na problema. Sa totoo lang. Hay nako! Jaja, may naitulong ba? Sana. Kung wala, edi sorry na po. Ay naku kabisyo, kung gusto mo kaming sendan na rin ng kwento, mali mo ma-feature dito sa ating podcast, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-usapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Ken Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.